Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Foreign Affairs, Secretary Tess Lazaro. Ipapakilala ko rin po sa inyo ang ating mga ibang kasama dito sa delegasyon ng Pilipinas, dito sa ating bisita sa Vancouver, sa Canada. Nandiyan din po si Finance Secretary of the Department of Finance, Frederick Go. Ang ating Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Ito pong susunod. Ito po yung nag-aalaga sa lahat ng ating mga kababayan na nasa kung saan kahit saang lupalop sa buong mundo. Yan ang mga inaalagaan niya, ang ating Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Andito rin po at marami tayong pinag-usapan sa ating mga kaibigan dito sa Canada. At kailangan kasama ang ating Secretary of the Environment and Natural Resources, Secretary Mitch Cuna. Ang ating napakasipag at mabibigyan pa ng karagdagang trabaho dahil sa dami nating inimpisa nung pagpunta natin dito, ang ating Ambassador to Ottawa, Jose Victor Chan Gonzaga. Ang susunod po, dahil po marami po tayong ginagawa na cultural exchange mula sa Canada at saka sa Pilipinas, nandito po, National Commission for Culture and the Arts, Chairman Eric Sarudo. Andyan din po ang Consul General natin dito sa Vancouver, Conjen Gina Damoralin. At siyempre, hindi magiging kumpleto yung aking pagbabate kung hindi ko babatiin ang ating First Lady Lisa Panganay. Laksan niyo yung sigaw para makapuntos ako. Maraming salamat. Ang aking mga kasama sa pamahalaan at sa serbisyo publiko, ang mga minamahal kong kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nakakataba po ng puso at nakakapagbigay ng inspirasyon na makasama muli kayong lahat. Lahat po ng aking pinupuntahan ay tinitiyak ko na makasama ko yung tinatawag natin na Filipino community. At dahil nakikita ko, parang nakikita at na-inspire po ako, lumalakas ulit ang loob ko kahit mahirap ang trabaho, kahit mga mabigat, ay hindi nabali. Sabi ko, ito nakita mo naman ang nagiging resulta. Pagka natulungan natin ang Pilipino, sila ay sumisikat kahit saan mo dalhin, kahit saan mo ilagay. At ngayon, nandito hindi lang mga tiga Vancouver, kundi mga kababayan natin ang galing pa sa Victoria, Kelowna, Abbotsford, Surrey, Burnaby, Coquitlam, Langley, Delta, New Westminster, Fort St. John, Prince George, at iba pang mga syudad sa labas ng British Columbia. Meron pang galing Toronto. Meron galing Winnipeg, Alberta, Ottawa, Whitehorse in the Yukon, Yellowknife, Northwest Territories. Sa lawak ng Canada, ang pagkakaalam ko ay mahigit 30 beses ang laki nito kumpara sa Pilipinas. Isipin ko lamang na nagbiyahe kayo ng ilang oras upang makarating at makasama-sama tayo ngayong gabi ay isa pong malaking karangalan na humarap sa inyo bilang inyong Pangulo. Kaya naman, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat para sa panahon na inyong binigay at sa inyong malasakit at pagmamahal na patuloy ninyong pinaparama sa ating bayan. Kayo ang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng inyong maayos
na pamumuhay at pakikisalumuha sa komunidad. Patuloy na pagpapahalaga sa mga tradisyon ng kulturang Pilipino. Mataas ang antas ng kahusayan at pagiging mabuting halimbawa sa inyong trabaho at sa inyong mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng ating minamahal na Pilipinas. Nagtungo ako rito sa Canada bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Canada para sa isang official visit. At habang nandito ako at kausap ko hindi lamang mga opisyal ng pamahalaan, kundi pati ang mga business leaders, yung mga namumuno ng mga malalaking korporasyon dito. Ang una, pagka nag-hello, ang susunod ay naku, mahal na mahal namin ng mga Pilipino rito. Napakagaling ng mga Pilipino rito. Napakabuti ng mga Pilipino rito. Napakasipag ng mga Pilipino rito. At yan po ay talagang mas mahalaga pa rin yan para sa akin. Mas mahalaga kaysa sa yung tulong ninyo sa ekonomiya, napakalaki na tulong sa ekonomiya. Ngunit, pinapaganda po ninyo ang reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Kaya't lahat ngayon, kahit saan kayo pumunta, dahil wala na akong napuntahan, matagal na akong umiikot, matagal na akong kung saan nakarating, kahit saan ka pumunta, may Pilipino. At hulaan ninyo, saan kaya? Isang lugar na napuntahan ko na walang Pilipino. Wala pa ako napuntahan. Yung hindi mo akalain na may Pilipino, meron laging Pilipino. Kadalasan pa, Ilocano. Kaya, noong mga, alam mo naman kami mga Ilocano, kahit saan pupunta, kahit yung malamig na lugar na nangangatog na kami, basta may trabaho, sige lang. Ganyan talaga ang ugali namin. Pero sumasabay na lahat ng Pinoy. At talaga po, ay nakakatuwa. At hindi ko sinasabi, magaling ba yung Pilipino? Okay ba sila? Wala akong sinasabing ganun. Sila lang nagsasabi. Mahal na mahal namin ang Pilipino rito. At saka ang tingin sa inyo, hindi lamang kaibigan, kundi kamag-anak. Kasama na sa pamilya namin yung mga Pilipino niyan. Kaya napakalaking pasasalamat ang inyong Pangulo sa inyong lahat. Dahil ay pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Philippines sa buong mundo. Thank you very much. Yan po ang aking narinig nung ako'y nakipagkita sa mga opisyal dito sa Vancouver nung isang araw. Ay dahil nga po ay inimbita tayo ni Prime Minister Carney. At ang imbitasyon ay 2 beses nang nabanggit ni Prime Minister nung isa pang taon. At sa pag-uusap namin sa telepono nung Hulyo, nung last year, at pangalawa, nagkita kami nung Oktubre at nagkausap din kami sa Kuala Lumpur, Malaysia, habang kami ay nagkasama namin sa ASEAN Summit. So, pagpunta ko rito, ay medyo kilala ko na siya dahil marami na kaming naging usapan. Kaya sa amin lagi niya sinasabi, pumunta ka sa Canada dahil ang dami mong kababayan doon. Kaya sa awa ng Diyos, nagkaroon ng oras at eto, nakarating tayo sa Vancouver. Maganda naman po ang aming pagtitipon at marami kaming napag-usapan tungkol sa kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng ekonomiya, enerhiya, pambansang seguridad, kultura, at sa ating people-to-people na itinatawag, people-to-people relationship. Napag-usapan din namin kung paano mapapalakas ang ating ekonomiya, mas mapabilis ang napalitan ng produkto at serbisyo, at mas mapapatatag ang seguridad hindi lamang sa ating bansa, kung hindi pinapag-uusapan na po natin ang buong Southeast Asia at saka Indo-Pacific region. As this year's ASEAN chair, our priority, the Philippines is the chair of ASEAN this year. Dahil po nang papalit yan bawat taon. So napunta ngayon sa atin, turn ngayon natin, itong 2026. And as the chair of ASEAN this year,
our priority is to advance the regional agenda of peace and security, prosperity corridors, and people empowerment under the theme, Navigating Our Future Together. The invitation that was extended to me by the Government of Canada recognizes the long-standing and enduring relationship between our two countries. Our diplomatic relations started 77 years ago in 1949. And this year, we mark the 70th anniversary of the establishment of the first Philippine Foreign Service post in Canada, the Philippine Consulate here in Vancouver. The Philippine Consulate here in Vancouver was established in 1956. So happy anniversary to our team here in Vancouver. And 15 years later, this was followed by the establishment of the Philippine Embassy in Ottawa in March 1971. But the history between our two peoples, Canada and the Philippines, goes further back than that. The first recorded Filipino in Canada's records, Mr. Benjamin Benson Flores, arrived in Bowen Island here in British Columbia in 1861. Nasa ilalim pa tayo ng Kastila noon, 1861. This marks 165 years of people-to-people relations between the Philippines and Canada. Canada is home to the second largest Filipino diaspora in the whole world, with 1 million residents tracing your heritage back to the Philippines. So the foundation is strong and enduring in our partnership with Canada. And the path that we envision together moving forward is centered on strengthening our economic cooperation and people-to-people ties. Dahil dito, sa loob ng 2 araw, naging prioridad natin ang paglagda ng mga kasunduang nagpapatibay sa ating economic and people-to-people ties. Nilagdaan natin ang Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation upang palaguin ang tourism sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Upang palakasin ang kooperasyon sa larangan ng kultura at sining, nilagdaan din natin ang MOU on Cultural Cooperation. Upang linawin ang mga prinsipyo at ibayong pagtibayin ang magiging kooperasyon natin sa larangan ng enerhiya at likas yaman, nilagdaan din natin ang isang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation. Dahil po, enerhiya at saka yung ating mining, dito pinakamalaking mining na mga korporasyon. Kaya ang Pilipinas, hindi pa natin nagagamit ng lubos ang ating kayamanan, our natural resources, kagaya ng mga nickel, mga copper. Kaya nagpapaturo tayo sa kanila dahil sila ang mga eksperto dyan. Isa pang napakahalagang dokumento na pirmahan kahapon, Joint Declaration of Intent on Cooperation on Labor and Migration na nagpapatibay sa prinsipyo ng equal protection and ethical recruitment in labor migration. This was followed by meetings and discussions with our Department of Trade and Industry, Department of Finance, key business councils, and Canada's leading companies in priority sectors. I am pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals, IT, BPM, business processing, and other emerging industries that are likewise aligned with Canada's economic priorities as well. Ano po ang kalagayan nito? Para sa ating bayan, mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. During my visit here, what struck me most was the generous and consistent appreciation and high regard of the Canadian people for the Filipino community.
Totoo po yun. Dahil isa sa pinakamagandang mensaheng paulit-ulit kong natatanggap mula sa pamahalaan at mga mamamayan ng Canada ay ang kanilang pagkilala sa husay, sa sipag, sa malasakit at samahan ng ating mga kababayan na nanirirahan at nagtatrabaho dito. Kayo yun. Kaya't maraming salamat ulit. Ayon na rin sa ating opisyal ng embahada at konsulado, ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa ating mga tradisyon at kultura, ang pagpapamalas ng malasakit at kabutihang asal, at ang hindi matawarang kontribusyon ng mga Pilipino sa iba't ibang sektor na palagi ang sinasabi na may namumuno sa pamahalaan at mga komunidad dito sa Canada. Noong panahon ng pandemya ng COVID, ang katatagan at malasakit ng Filipino healthcare workers ay naging sandigan ng mga ospital. Samantalang, ang mga Filipino caregivers naman ang nag-aruga sa mga bata at matatandang nangangailangan ng kalinga. Hindi ito nakakalimutan ng Canada at madalas itong binabanggit sa akin. Filipino engineers, architects, other skilled trade workers such as insulators, welders, electricians are among those helping advance Canada's major plans and projects in the construction, oil, and energy sectors. The excellence of Filipinos is also recognized in the fields of education, social services, agriculture, and in the hotel, food, and tourism sectors. Sa pamamagitan din po ng inyong mga Filipino community organizations at association, patuloy ninyong binubuhay ang mga tradisyon at kultura ng Pilipinas kahit kayo ay nandito na sa ibang bansa. Aking napag-alaman na nitong nakaraang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, punong-puno ng ating mga kababayan ang mga makukulay at masasayang selebrasyon na ginanap sa iba't ibang probinsya ng Canada. Tulad po ng lahat ng mga overseas Filipinos sa iba't ibang panig ng mundo, kayo po ay tumataya at nagbibigay buhay sa kultura at ng mga sektor na ekonomiya na napakahalaga sa isang bansa. Kaya naman po, paulit-ulit kaming nagpapasalamat sa inyo. Kayo ang nagdadala ng dangal sa ating bansa at nararapat lamang na mabigyan kayo ng tamang serbisyo, maayos na programa at patuloy na pagsisikap upang maging mas matibay ang ating ekonomiya at ang ating kinabukasan. As I have said before, our goal is to continue strengthening our economy so that traveling or working abroad becomes a matter of choice, whether driven by personal aspiration or the pursuit of better career opportunities, not out of necessity due to lack of opportunities back home. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang ating hangarin. Kaya patuloy natin pinapalakas ang ating kooperasyon at pakikipag-ugnayan sa mga bansang kaibigan natin tulad ng Canada. Gayon din sa pribadong sektor upang maisulong ang mas malawak na pamumunuan ng Pilipinas. Every collaboration means more livelihood opportunities and a better quality of life for Filipino families. Habang narito po kayo, asahan ninyo ng iba yung serbisyo at programa ng ating embahada, ating konsulado, kasama ng mga attached agencies kagaya ng Department of Migrant Workers, ang OWA, ang SSS. Dito sa Canada, the recognition of your professional licenses and credentials is of utmost importance. Nabanggit ko po ito sa Prime Minister. Practitioners are required to hold the appropriate license of certification in accordance with Canadian standards. That's why our officials continue to engage with the Canadian government to help make information, support, and process more accessible to Filipino nurses and other professionals. And our consulate offers free training activities as well,
where our kababayans are able to receive training certificates that are valid and recognized by the Canadian government and employers. It's a positive development. This especially during this time where we need to continually upskill and retool ourselves in order to meet competency standards and cope with rapidly evolving job requirements brought about by technology. Mga kababayan, kayo ang magandang halimbawa at inspirasyon ng bawat Pilipino. Hindi madali ang mag-ibang bansa, ngunit sa sipag, katatagan at konkretong pagpaplano, sa pagmamahal ninyo sa pamilya at sa ating bayan, wala po kayong katulad. Kaya mula sa puso ko, muli, maraming salamat. Patuloy tayong magkaisa at itaas ang bandera ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga Pilipino dito sa Canada! God bless you all. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.